tayo nakatayo, nais ko samantalahin ang pagkakataon at oras. Let us open our Bible in the book of Matthew, chapter 24, beginning to verse 5 hanggang verse 8. Mabili ang topic natin ngayon at maging scripture ay laging ginagamit ng mga maraming mangangaral at mga manunuro. At gusto ko makipag-usap sa inyo sa isang simpleng paksa na nagsasabing the end time condition o ang kalagayan ng huling kapanahunan. Yes, amen. Buksan natin at kapag nakita natin ang ating nabuksan natin ating mga Biblia sa book of Matthew chapter 24 verse 5 hanggang verse 8. Sabi niya rito, nais kong basahin sa wika Ingles. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. And ye shall hear of wars, and rumors of wars. Yes. See that ye be not troubled, Yes. for all these things must come to pass, Yes. but the Amen. end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. And there shall be famines, and pestilences, and earthquakes in diverse places. Yes. All these are the beginning of sorrow. Once again, Father God, we commit this word that we have read, Lord, this morning. Will you, Lord, anoint and vindicate every believers Yes. who are standing, Lord, to your presence right Yes, now. Lord. Yes, Lord. We commit everyone, Lord, to bless, to move, to work once again, Lord, to every believer, Lord God. And even the word that we have read this morning, Lord, we all know that this is already vindicated by you, Lord. Thank you, Jesus. We commit it all to you to bless once again and anoint your servant that you're going to use, Lord, for this Amen. congregation, oh God. Yes, For Lord. without you, Lord, we can do nothing. Yes. We expect something great, Lord, things to happen, Lord, sa bawat isa sa amin, oh God, na siya narito ngayon. Thank you, Lord God, for all this moment, this privilege, Lord, that you have given to us. We commit this all in the name of the Lord Jesus Christ. Can we say amen? Amen. Kayong lahat ay pwede na makaupo. Patuloy na sumasagana ang pagpapala ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. At bago ako dumako sa ating pag-uusapan ngayon, nais kong i-announce at ihingi ng panalangin sa inyo na next week wala na ako, 3 Sundays mawawala ako at patutungo ako sa Surigao, Siargao, tapos Tacloban hanggang sa Kinapundan with my wife, Sister Lani. Please include us in your prayer that the Lord make us a blessings. As I do the same thing sa bawat isa sa inyo na patuloy na nanalangin na sa bawat mga gawain na hindi kayo ma-empty. At patuloy ang Panginoon na mag-provide ng mga pangangaral at patuloy akong nananalangin sa Panginoon na patuloy kayong pagpalain ng Diyos sa pamagitan ng mga manggagawa na kung saan sila ay binibigyan ng pagkakataon na upang magamit ang kanilang mga potensyal na kapag sila tinawag ng Panginoon at binigyan ng kaloob ng ating Panginoon, lahat ng mga potensyal na ito at kaloob na binigyan ng Diyos ay kinakailangang maihayag, maipakita at magamit para sa kalwalatian ng ating Panginoon. Also including our prayer for Brother Murphy. If I'm not mistaken, bukas ay aalis siya. So ng Panginoon na siya magpatuloy na mag-ingat at mag-bless. We do not know sa kanyang pagbabalik. Maaring it is not yet a time para sa kanya doon upang mayroong binhi pa doon kung meron. Right? And the Lord will use him upang tawagin yung bahagi sa binhi ng ating Panginoon. We do not know. So let us include all this in our prayer ng Panginoon ang siyang patuloy na kumilos at gumanap sa lahat ng mga bagay nito sa bawat isa sa atin. So salamat sa Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan, sa lahat ng kanyang biyaya at pagpapala at maraming mga announces na ibinigay na impormasyon sa bawat isa sa atin katulad ng mga gawain na magaganap sa Lawag, sa Samar, this coming month of March hanggang April. So, ipag-pray natin kung ano kalooban ng ating Panginoon, kung saan tayo ilid at makarating sa dakong ating patutunguhan na tayo man ay maging hari sa mga gawain sa ating Panginoon. So sa umaga pong ito, hindi na po ako magpapakatagal.
At gaya na nasabi kanina, ang ating paksa na ating tutunghayan ngayon is about the end time condition o ang kalalagayan ng huling kapanahunan. As we all know that we are now living in these last days. Pinakahuli doon sa 7 kapanahunan ng iglesia, katulad ng aking patuloy na itinuturo sa inyo dito sa side ng ating wall, na kung saan ang lahat ng ito ay hindi ito display lamang, kundi ito ay dapat nating nakikita, dapat nating nababasa, dapat nating tumutunghay tayo dito upang magbasa, pag-aralan ang lahat ng mga nakadisplay na ito na nakahang dito sa ating wall upang tayo ay nakakasunod sa mga panahong nangyayari, maging sa ating kapanahunan ngayon. Marami ng panahon ang lumipas. Marami ng panahon ang lumipas. Ngunit nakita natin ang Panginoon kung paano siya kumilos sa bawat kapanahunan. At sa bawat kapanahunan ay tumatawag ang ating Panginoon ng mga mananampalataya sa bawat panahon. At nakita rin natin na ang Panginoon sa bawat panahon ay gumagamit siya ng kanyang mensahero. At alam natin na kung bakit siya gumagamit ng mensahero. Kapag ang Panginoon ay gumamit ng propeta sa bawat kapanahunan, alam natin ang kasunod nito ay judgment. How many believes that? Yes. Glory! Kaya isinusugo, inihahatid, ipinapadala ng ating Panginoon ang kanyang mga propeta even doon sa lumang tipan. Kung tutunghayan natin at titignan natin ang lahat ng mga pangyayari na nangyayari maging sa panahon noon, kung paano ang pagkilos ng Diyos at ginagamit niya ang kanyang mga lingkod na propeta. At kapag gumamit siya ng mga lingkod na propeta, ibig sabihin, meron siyang mensahe, meron siyang warning. Bakit? Dahil may magaganap na judgment. Amen? But before judgment, there was always a warning. There was always a message upang sa tao ay marinig ang lahat ng mga bagay na ito. It's up to the people if they're going to reject or to refuse all the messages na ibibigay ng ating Panginoon, even to the messenger na ihahatid ng ating Panginoon. It's up to them. But I believe there is still few people na kung saan ang pinili ng ating Panginoon upang sa mga taong ito tumanggap ng mensahe. Hindi pwedeng ibigay ng Diyos ang mensahe na walang mananampalataya. Hindi pwedeng ibigay ng Panginoon ang kanyang mensahero na walang makikinig. The reason why God sent a messenger and give a message for the believer, it is because mayroong mga makikinig at mayroong tatawagin ng ating Panginoon. Ngunit sa mga tao magre-refuse, sa mga tao magre-reject, sa mga mensahe na binigay ng ating Panginoon, mayroong pasubaling parusa. Right? Ang salita ng ating Panginoon, it's either a blessings or a curse. Right? It's a great thing for us na tanggapin mo at nag-take heed tayo sa mga naririnig natin na mga mensahe at pinakinggan natin at nakikita natin ang mga pangangat pagtuturo na binigay ng ating Panginoon. It's a great blessings for you. So maraming benepisyo at napakalaking benepisyo sa iyo na nakikinig. Amen. Sa iyo na bumabasa. Sa iyo na sumusunod. So salamat sa Panginoon sa lahat ng mga bagay na to dahil maraming panahon ang lumipas at ngayon bahagi tayo dito sa huling kapanahunan ito. Right? Sa huling kapanahunan ito, kinakailangan nating makita ang kondisyon o ang kalalagayan. Gaya na sinabi ng banal na kasulatan, next kung ulitin ang sinabi niya rito sa verse 6, "And ye shall hear of wars and rumors of wars." Kita nyo, ang Matthew 24 ay naisa sa katuparan sa huling kapanahunan ito. At ang salitang ito ay naipangusap na. Sino nangusap dito? This is a red letter. Ang ating Panginoong Hesukristo mismo ang nangusap. Sinabi ng ating Panginoon, when He was manifested in flesh. Siya mismo ang nangusap, siya mismo nagsalita, siya mismo ang nagbigay ng kaalaman, paunang pagtuturo, paunang pangungusap sa bawat isa sa atin upang ang lahat na makarinig at lahat ng mga mananampalataya at sasampalataya sa kanyang sinabi ay nag-aabang, nag-aantay sa kaganapan ng mga propesiya na ibinigay ng ating Panginoon upang may sakatuparan ang lahat ng mga bagay na to. At ngayon, bilang isang mananampalataya sa huling kapanahunan ito,
You are one of them. Isa ako, isa tayo ngayon, na bahagi ngayon na ang salita ng ating Panginoon ngayon na isa sa katuparan. Amen. Right? So salamat sa Diyos sa lahat ng mga bagay na ito. Naririnig natin, napapakinggan natin ang mga bagay na naisa sa katuparan ang ipinangusap ng ating Panginoon at alam natin maging sa kanyang salita sinabi ang makakarinig kayo ng maraming digmaan. Yes. Right? Bansa sa bansa ay magkakaroon ng paglalaban. Actually, ang pagdidigma ng Ukraine at ng Russia na ito, it is all about soberenya ng bawat kanilang kinatatayuan. Dahil ang Russia, alam natin, which is the USSR, ang katatayuan nila ay mga communist country yan. So, ang gusto nila maging ang Ukraine ay magpasakop sa kanila at sakupin sila. At sila man ay manatiling tumayo at ganito rin ang kanilang magiging kalalagayan. Ngunit hindi nagpasakop ang Ukraine sa kagustuhan ng Russia. Kaya nga kung tutusin, titignan natin ang pinagmulan din ng Ukraine ay nanggaling din sa Russia. Right? So yun ang isang bagay na kung saan ikinagagalit ng presidente ng Russia sa mga bagay na ito dahil malaking sampal sa kanya na hindi nagpasakop at hindi nasakop ang bansang ito. Kaya nag-declare sila ng digmaan. So hindi ka takataka kung mangyari ang mga bagay nito. Right? Hindi ka takataka. Ngunit ang isang bagay na tinitignan natin, do malayo sa atin ang digmaang ito. Gaya na sinabi ng ating kapatid kanina, tunay, hindi natin maiiwasan na maging ang mga maliliit na bansa ay apektado sa mga digmaang nangyayaring ito. Kung tutusin, titignan natin ang banal na kasulatan, ito ay pasimula ng kahirapan. Pero sinabi ng Biblia, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mga takot. Huwag kayong mga alinlangan. Huwag kayong manginig. Right? Huwag kayong magpanghilakbot sa mga pangyayaring ito. Ang sinabi ng Biblia, kinakailangang mangyari because this is thus said the Lord. Yes. Sinabi ng ating Panginoon, and every believer, and every chosen believer of God, they're always standing, holding the firm and strong word na binigay ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Why? Because this is thus said the Lord. Yan ang ipinangusap ng ating Panginoon na kanyang ibinigay sa bawat isa sa atin. So ang laking encouragement, ang laking courage na binigay sa atin upang maging matatag at maging matapang tayo. Sa pagtayo at sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Dahil alam natin na ito ay pasimula ng kahirapan. So hindi tayo exempted, makakatikim din tayo ng kahirapan. Right? This is a sorrow but not in a great tribulation. Iba ang kahirapan sa dakilang kahirapan. So yung kahirapan, maaring bahagi tayo ngayon sa pagtaas ng gasolina, apektado tayo. Right? Sa pagtaas ng mga bilihin, apektado tayo dahil ang mga manggagawa sa ating panahon ngayon, sila sumasahod sa ilalim ng minimum wage. Na kung saan sa kanilang mga sinasahod ay kulang na kulang sa pagtaas ng mga bilihin sa panahon ito. Ito ay pagiging apekto ng digmaang nangyayari. Dahil ang langis at gasolina, kung hindi ako nagkakamali, pangalawa sa pinakamalaking kumpanya ng langis, ang Russia. If I'm not mistaken. So kung dumating ang digmaang ito, hindi pwedeng hindi tayo maapektuhan. Ngunit, may kahirapan, may paghihirap na darating sa mga panahon ito. Ang sabi ng Panginoon sa lahat ng mga mananampalataya, huwag kayong magulumihanan. Right? Dahil meron tayong Diyos na pinaglilingkuhan. Meron tayong Diyos na pinanghahawakan. Will supply all our needs. He is our Jehovah Jireh. Our God's provider to provide all your needs. Siya magpo-provide ng lahat ng mga bagay nito. Ngunit kung hindi niya ibinigay ang kanyang salita na huwag kayong mga takot bilang isang tao, right? Yes. Natural. Sa isang tao magkaroon ng takot. Right? Likas sa tao magkaroon ng pag-aalinlangan. Likas sa tao ang mangamba. Ngunit merong dakilang panghako, merong dakilang salita na
na iyong sinampalataya na sinabi ng ating Panginoon sa kabila ng pagkatakot sa pangamba bilang isang tao na wala ang lahat ng mga bagay na ito. It is because of the Word. Amen. Thank you, Lord. Yun ang salita na binigay sa atin ng ating Panginoon. Pwede ba palakpakan natin ng Diyos? Right? Hallelujah! Glory to Jesus. Yan ang isang bagay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled. Amen. For all these things must come to pass. Yes. Kinakailangan maganap. Kinakailangan mangyari. Kinakailangan masunod. Dahil ito ang sinabi ng ating Panginoon at ipinaunang pangungusap na niya ito. This is God's forward. Paunang salita. Paunang pangungusap. Right? Na kanyang ibinigay sa bawat isa sa atin. That is a great thing for the believer. Na sa mga forward. This is all about God's foreknowledge. Ipinauna niya ang lahat ng mga kaalamang ito. But because God is rich in mercy. Yes. Right? Rich in wisdom. Heavenly wisdom. Full of knowledge and understanding. Yung foreknowing, yung foreknowledge ito kanyang ibinigay sa bawat isa sa atin. Ano man ang mga pangungusap, it is all about the Bible. It is all about the Scripture. It is all about His Word. Nakikita at naaabot natin at nauunawaan natin. Malalim man ang mga bagay na kanyang pangungusap, ngunit ibinigay sa atin ang kaunawaan upang maunawaan natin ang kanyang salita. Amen. Dahil ang salita hindi para sa mundo. Ang kanyang salita ay para sa iyo. At kung ang salita ito ay inilaan ng Diyos para sa iyo, obligado ka na makasunod. Obligado ka na tayo ay mabuhay. At obligado din ang Diyos na bigyan ka ng kaunawaan upang maunawaan natin lahat ng kanyang pangungusap. Though marami na nag-fail, na hindi nakaunawa at nakasunod sa kanyang word. But thank God, hindi niya tayo binigo. Yes. God not fail you. Yes. Right? Upang makasunod. Upang makaunawa ng kanyang salitang ito. Ngayon, nakikita natin na isa sa katuparan ang lahat ng hula na ito. Lahat ng mga pangungusap, mga paunang pangangaral, mga paunang pagtuturo. Marami ng taon ang lumipas. Nagbilang na tayo ng dekada, right? Still ongoing ang pangangaral. Yes. Na darating ang ating Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan sa Book of Habakkuk, muli ako nagkakamali, verse 2 and chapter 2, verse 3, sabi niya roon, ang lahat ng mga bagay na ito ay may mga panahon na pangyayari. Ang kailangan lamang natin dito ay mag-antay. Maaring ito'y matatagalan, ngunit ito ay darating. Ang kailangan lamang natin ay magantay ng may pagtitiis. Right? Pero marami nabigo dahil nag-antay silang walang pagtitiis. But thank God, marami ng taon ang binilang ko. Hanggang ngayon, nagtitiis ka pa rin. Yes. Dahil sa kahirapan. Because of sorrow. Right? Ang lahat ng mga bagay na to, kung tayo man ay dating sa bagay na kung saang may pressure, sabi ng salita ng ating Panginoon, huwag kang mabahala. Amen. Huwag kang panghitakutan. Huwag kang matakot. Right? Ibig sabihin, may comfort. May aliw. Amen. Kapag may aliw ang ating Panginoon, kung may comfort, I believe may patnubay. Amen? Sa kabila ng sorrow, I believe, naroon ang pangunguna ng Diyos. Alam niya ang pangangailangan mo, hindi pa man lumabas sa bibig mo. Thank you, Lord. Alam na niya ang pangangailangan natin. Yes. Bago mo pa man banggitin, bago ka pa man lumuhod, bago pa man itaas ang iyong kamay, bago mo sabihin ang lahat ng mga bagay na ito, alam na ng Diyos ang lahat ng mga bagay na ito na kailangan mo. Kaya nga ibinigay niya ang substance. Right? For us to believe. The substance is already there. What we need to do is to have faith in God. Sumampalataya lamang tayo sa ating Panginoon. Ang mga substance na yan, ang kailangan natin dito ay huwag tayong panghitakutan. Huwag tayong mag-aalinlangan. God has a great promise for us even today. Kahit na may sorrow pa, kahit na may digmaan pa, kahit na may famines pa, kahit may mga pandemics pa na dating, this is all about God's Word. It must be fulfilled. Sinabi ng Panginoon yan, kailangan maganap at kailangan masunod ang lahat ng mga bagay na to. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled.
For all these things must come to pass, but the end is not yet. Right? Maraming tao nagugulumihanan dahil nagdigmaan ito na raw ang pintuan ng Third World War. Yes! But this is just only a beginning of sorrow, but then it's not yet. Right? Dahil bibilang pa ng maraming taon ang mundong ito before the end of this world. Dahil maghahari pa ang ating Panginoon, ang kanyang nobya kasama ang 144,000 Jews elect sa 100 years, which is the millennial reign. Right? Millennium. Right? Yes. Kita nyo? Ibig sabihin, bibilang pa ng mahabang panahon ang mundong ito. Ngunit sinabi ng Biblia, darating ang tamang panahon. Talagang darating siya sa katapos-tapusan. Right? Glory! Pero kapag dumating na ang pinaka-point na kung saan ang katapos-tapusan ng mundo, yamang tayo kasama na ng ating Panginoon. Right? Tayo ay naroon, kasama natin pa sama sa dumako, naroon tayo. Right? Kapag dumating ang dispensation of the fullness of time, right? Hindi na tayo sakop ng anumang panahon, ng anumang oras, ng anumang araw. Right? Hindi na tayo sakop ng anumang mga bagay plano. Right? Hindi na tayo sakop ng mga bagay na yun dahil tapos na. Right? Ang lahat ng panahon. Ngunit darating ang panahon na kung saan tayong lahat ay magsasama-sama na tinipon ng ating Panginoon sa Ephesians chapter 1 verse 10, if I'm not mistaken, that in the dispensation of the fullness of time that He might gather together all things in Christ. Amen. Right? Yes. Doon ay sama-sama na tayo na hindi na tayo saklaw ng araw, ng linggo, ng buwan, ng taon, at wala nang magsusuot ng orasan. Right? Amen. Dahil hindi na tayo sakop ng orasan. Amen. Kundi sakop na tayo ng walang hanggan. Yes. So glory to God. Glory to God. Hallelujah. Patuloy ko. For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom. And there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. Tandaan ninyo. Sa Biblia ito, halos ito ay magkakasunod na nangyayari. Earthquakes. Pag-erupt ng volcano. Alam ba niyo, bago pumasok itong pandemic na to, nagkasunod-sunod ang bawat mga bansa na may mga bulkan na nagpuputukan. At dito rin sa atin, bago pumasok ang pandemic, that is March 15. Before March 15, the month of February, pumutok ang bulkang Taal. Right? At kasalukuyan naman, yung panahon na yun, right after ng pagputok, naroon kami sa Lipa, nagkakaroon ng crusade. At yung mga taong naroon sa mga convention, tawag dito, sa yung center, yung evacuation center, naroon nakikinig sila ng salita ng ating Panginoon at nakikinig sila ng mensahe at that time. At nung kami umalis, ibinalita ni Pastor Anselmo Giam na meron siyang nabautismong 7 kaluluwa. Right? Alam niyo sa mga bagay na ito, maaaring ito ay para bagang against sa paningin sa will ng tao. But if it is God's perfect will, sometimes it is against sa kalooban ng tao. Pero hindi natin alam itong pamamaraan ng ating Panginoon. May pamamaraan siya sa mga bagay na ito upang kunin ang mga binhi ng Diyos. Right? Minsan masakit, but God has always a comfort. Katulad ng kanyang sinabi, makikita na ninyo ang mga digmaan, mga kagutuman sa mga bagay na ito. Pero sinabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Huwag kayong magulumihanan dahil ito'y pasimulan ng kahirapan. Dahil nalalaman natin kahit sa kabila ng kahirapan, nariyan siya upang tayo ay ingatan. Magkalooban ng pangangailangan ng ating Panginoon. Do you know that the Holy Bible has a lot to say about the end times? Nearly every book of the Bible contains prophecy that point us to the end time generation. The Holy Scriptures state a lot of examples of signs that should serve as warning to us that we are now coming to the end of the age. Yes. As I mentioned to you a while ago, that we are now in these last days. Right? At ang tawag dito ay ang Laodicea, o sa wikang Banyaga, Laodicea. We are now coming to the end of the age. Prophecy is being fulfilled. Yes. Daily and at a very fast pace than ever before. We can now see the beginning of birth pains to
through natural upheavals, distress among nations, Yes. pestilences, wars and rumors of wars. Truly, end-time events are beginning to take effect upon us all. It is increasingly obvious that the time of our Lord, that Lord's coming is drawing near. Yes. We are the last generation, Amen. and we are seeing the symbolic prophecies of the past becoming a literal reality right now. The final elements of God's judgment are taking shape with each passing season and year, and God has never failed to give us a warning. Katulad sinabi ko sa inyo kanina, na bago darating ang judgment, God has always a message, a warning. At ibibigay ng ating Panginoon ang kanyang mensahero upang ibigay ang warning, ibigay ang mensahe, ibigay at i-deliver ang salita ng ating Panginoon. May tatawagin, right? Merong ipaparte na salita at doon din magaganap yung mga tao magre-reject o magre-refuse. But after they refuse and reject the message, katulad na nangyari sa panahon ni Noah, right? Maraming beses, maraming taon na ipinangaral ang salita, hindi pinagsawaan ng kanyang mensahero, ng kanyang mangangaral, ang pangangaral patungkol sa warning na mayroong darating baha. Ang tao ni-refuse, ang tao ni-reject, pinagtawanan ng mensahe, ang ganda ng panahon, bakit ka nangungusap ng ganyan? Nasaan ang mga palatandaan? Nasaan ang mga signs sa lahat ng mga bagay na to? But I believe, every chosen ones, chosen bride of the living God, you are the one na ibinigay ng ating Panginoon upang ikaw ang maka-identify at maka-recognize sa mga supernatural signs na mangyayari at patuloy pang mangyayari maging sa uling kapanahunan ito. Yes. Hindi maunawaan ng mundo yan. It is only the believers. It is only the chosen ones can identify and recognize all these supernatural signs, even the supernatural teachings. You are the only one who can listen, right? And believe, and hold, and live this message of the hour as we are now living in these last days. So we need to see and we need to know what is the condition of this end time. Ipapakita ng ating Panginoon ng kondisyon o ang kalalagayan ang nangyayari sa ating panahon ngayon. Glory! The final elements of God's judgment are taking shape with each passing season and year. And God has never failed to give us warning of the approaching end of the age through many scriptural signs which have now come to pass, and many of which will still be fulfilled in the near future. Signs of the end. According to Matthew chapter 24 verse 5 and 8, as we use as a text sa umagang ito, ulitin ko, sinabi niya rito, Matthew 24 verse 5 and 8 give us some important clues on how we can discern the approaching of the end times. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many, and ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass. But the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. And there shall be famines, and pestilences, and earthquakes in diverse places. All these things are the beginning of sorrows. An increase of false Messiah, an increase in warfare, and increases in famines, plagues, and natural disasters. All these are sure signs. Do you believe that? Na ang lahat ng mga bagay na ito ay totoo at pinatututuhanan na ito ay totoong palatandaan. It is only you can discern. It is only you can identify all these signs dahil ibinigay sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito upang makasunod. Right? Ang mga bagay na pangyayari, even all the events. Kaya nga yung sequence of events, babalikan natin yun ha. Kasi ang pinag-usapan natin doon is all about after the sequence of events after the rapture. Pero ang tinutunghay natin ngayon is about before the rapture. Kaya, Lord willing, pagbalik ko, pag-usapan natin sequence of events before and after the rapture. Para makuha natin lahat doon, lahat ng mga vision at propesya na ipangusap
ay nakakatuntun tayo. At alam ko bilang nobya ni Kristo, nakakatuntun tayo. Nakakasunod tayo. Nakakakilala tayo. Nalalaman natin ang lahat ng mga bagay na ito dahil ibinigay sa iyo lamang ito, hindi sa mundo. It is all yours. We need to accept and believe, and we need to identify and recognize all these signs are truly happening in our day. Hallelujah! Glory to Jesus. Glory to God. Hallelujah. An increase in false messiahs, an increase in warfare, an increases in famines, plagues, and natural disasters. All these are true signs that the end time is here. The 7 signs given by Jesus to indicate His soon appearing and the end of the world are 1, yung 7 palatandang ito, sinabi rito sa ating binasa sa teksto, 1, false Christ and false prophets appearing. 2, wars and rumors of wars. 3, famines. 4, earthquakes. 5, pestilences. 6, tribulations. And 7, gospel being preached throughout all the world. In Matthew 24 verse 14, sinabi rito, states, and this gospel of the kingdom shall be preached in the whole world for a witness to all the nations, and then the end shall come. There is no doubt that this prophecy of gospel propagation has already been fulfilled through nagagamit natin ang mga teknolohiya sa ating panahon ngayon. Katulad ng alin? Katulad ng telebisyon, katulad ng radyo, katulad ng mga cellphones, katulad ng mga tablets, katulad ng mga computers. At sinabi niya dito, ang lahat ng mga bagay nito ay may papakita, may papangusap, may papangaral ang mensahe, ang salita ng ating Panginoon. So hindi pwedeng ibigay ang sabihin, inosente kami at hindi namin narinig ang lahat ng mga bagay na to. Nakikita mo, isang pindot mo lang sa cellphone, nakikita mo na maraming mga bagay sa teknolohiya ito. Sa teknolohiyang ito, maraming nabubuhay sa pinakasulok ng bundok. Right? Naaabot ng teknolohiya. At huwag nating sabihin na hindi mo narinig at hindi mo nakita ang lahat ng mga bagay na ito. Gagawa at gagawa ang ating Panginoon. Maging ang teknolohiya ay gagamitin ng Diyos upang mapaabot at makarating ang salita ng Diyos, ang gospel, ang ebanghelyo, ang mensahe ng Diyos, upang pagdating ng araw, hindi pwedeng sabihin mo, Lord, hindi ko narinig. Right? Yes. Ipapakita ng Panginoon ang lahat ng mga bagay na ito. So salamat din dahil sa mga teknolohiyang ito, depende yan sa paggamit ng isang mananampalataya. Yes. Kung paano natin gamitin. Though we all know that all this technology and all gadgets is came from the tree of knowledge, good and evil. Right? Pero sa atin, dapat natin gamitin ng mabuti. Huwag haluan ng masama. Yes. Right? Gagamitin natin ang mga bagay na ito sa kabutihan. Right? At naniniwala ako na ang Diyos ang mag-guide sa bawat isa sa atin, maglilid sa bawat isa sa atin. Kaya nga, ang salita at ang mensahe at ang ibinigay natin pa na mensahe sa bawat isa sa atin, dapat nating pagpuyatan, dapat nating paghandaan, dapat nating binabasa, dapat nating pinapakinggan. Kalimutan na natin yung maraming games dyan sa mga cellphones na yan. Mga ML na yan. Dahil ang coach ng mga ML na yan, walang iba kundi si Devil. Right? Si Devil, ang coach ng mga ML. Meron pa daw ngayon FL. Right? Hindi ko alam kung ano yung mga games na yan. Nasisira, nasasayang ang maraming oras at panahon ng mga ibang mananampalataya sa mga bagay na ito. They're using their own gadgets in good and evil. Right? Dapat huwag natin gagawin ang lahat ng mga bagay na ito. Isa pa, at gusto kong ituwid sa umagang ito, na wag ninyong gagawin na nagpo-post sa cellphone ng mga mukha ay merong hugis hayop. Minsan nilalagyan nila ng tenga ng hayop, tenga ng aso, dila ng aso, ilong ng baboy, ang picture ng mga mananampalataya. Right? Alam ninyo, tayo ay galing sa wangis ng Diyos. Hindi ka galing sa wangis ng tao. Pero ang tao, being a perverted, right? Pilit na ina-adapt. Kung hindi ka pa bautismado sa Espiritu Santo at hindi ka pa naipanganak na maguli, exempted pwede mong gawin ang mga bagay. But if you are now already born again, right?
filled with the Holy Spirit. Ang kinakailangan na-adopt, ang kinakailangan na-absorb ng mga mananampalataya ay yung pawang kabutihan at mabuti at spiritual na bagay na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Galing ka sa isang manlilikha. Huwag nating ipilit at huwag nating gawin. Napilit nilang inilalagay ang kanilang mukha sa hugis ayon. Right? Did you hear me now? Amen. Can we say amen? Amen. Can we clap our hands to the Lord? Hallelujah. Glory. Glory to Jesus. There is no doubt that this prophecy of gospel propagation has already been fulfilled through television, radio, the translation of the Bible into many languages, and through the internet. Majority of the people all over the world today have already heard the message of Christ from this media and through the missionaries who have the means to travel around the globe via the latest means of transportation and via technology that allows us to communicate with people on the other side of the world, right from our very own homes, church, and offices. Nagagamit ito. Right? Amen. Do you believe that? Hallelujah. Glory to Jesus. So let us take a look. Let us see about the end time scenario na ating kinalalagyan sa ating kapanahunan ngayon. Sa ating kinalalagyan ngayon. At naniniwala ako na ipapakita ng ating Panginoon what is the condition of this end time. The end time condition. Right? Our age today is well identified in the Bible as Laodicean age. The very last Gentile church age wherein God is calling out the bride for Jesus Christ just before Jesus returned back again to earth and revealed himself to the 144,000 elect Jews. In Revelation chapter 3 verse 15-17, God addresses our age. I know thy works, Yes. that thou art neither cold nor hot. I would the word cold or hot. Right? This is the condition of Laodicea. Yes. Ito ang kondisyon ng Laodicea. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would the word cold or hot. So then because thou art lukewarm, the very condition of Laodicea, o ang Laodicea, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth, because thou sayest, I am rich, and increase with goods, and hid, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched and miserable, and poor, and blind, and naked. Ipinangusap yan ng banal na kasulatan ng Revelation chapter 3. The condition of Laodicea. O ang kondisyon o ang kalalagayan, right, ng panahon ng Laodicea. Ngunit salamat sa Diyos, ito man ang kondisyon ng Laodicea, dumating ang mensahe. Ibinigay, isinugo ng Diyos ang kanyang mensahero upang ang mga nobya, ang mga mananampalataya na kanyang pinili na nakapaloob doon sa Laodicea, ito ang gagamitin ng Diyos, ang kanyang salita, ang kanyang mensahe, ang kanyang mensahero to call out the bride mula doon sa Laodicea. Dahil hindi hahayaan ng Diyos na ang kanyang nobya ay mananatili sa Laodicea. Ano bang kondisyon? Ano bang kalalagay ng Laodicea? Sila yung mga mahihirap sa spiritual. Yes. Sila yung mga bulag sa spiritual. At isa pa, sinabi niya rito, sila yung mga hubad. At nung kunin tayo ng ating Panginoon, nung makita tayo sa kapanahunan ng Laodicea, at nung panahon na darating ang mensahe sa atin, nasumpungan tayong hubad. Ngunit nung tayo ay kunin at ilabas ng Panginoon sa kalalagayan ng kondisyon ng Laodicea nito, anong ginawa ng Diyos sa atin? Binihisan tayo ng ating Panginoon mula sa ating kahubaran. Upang hindi makita ang kahubaran na ito, anong ginawa ng ating Panginoon? Ikaw ay pinasuot ng damit pangkasal. Dahil darating at nangako ang iyong nobyo na ikaw ay kukunin niya at ikaw ay pinakasalan. Dapat sa pagdating niya, masumpong ang kanyang nakasuot ng damit pangkasal. Amen. Help us, Lord. Are you there? Amen, Lord. Thank God for the message of the hour. Amen. Sabi ng inawit natin, that is God's amazing grace. Amen. Kamanghamanghang biyaya Yes. ng ating Panginoon na kanyang ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. It is the grace of God. Amen. It is the grace of God
na siyang kumilos at gumawa sa bawat isa sa atin. Nung makita ng biyaya, sa isang individual na mananampalataya, nagkaroon siya ng pagkilos sa kanyang pananampalataya. You are saved through grace, through your faith. Right? Na kanyang ibinigay sa bawat isa sa atin. Continue. Our age claims to be rich in goods, Yes. spiritually wealthy, and have need of nothing. Truly, we can see that the world church today, in general, is wealthy. There never has been such a show of wealth today as compared with other past generations. Our beautiful sanctuaries are multiplied in number as never before. The various denominations vie with each other to see who can build the biggest and the loveliest. They build education centers worth an estimated millions, yet those buildings are used only an hour or two or a week. Money has poured into the church until different denominations own stocks and bonds, factories, oil wells, and insurance companies. They have poured money into welfare and retirement funds, but it has become a snare to the ministers. For if they decide to leave their group for more light of love of God, their pensions are lost to them. In a message, ladies in church age, religion today is known to be a big business. It is an absolute fact that they are placing business managers in the churches to take care of finances. There are radio programs, television programs, and numerous church and divorce that are costing millions and millions of dollars. Wealth pours into the church. The membership increased along with the money. Yet the work is not being done as it was done when there was no money. But men rested solely on the ability given them by the Holy Ghost. There are paid preachers, paid assistants, paid ministers. Kung maalala ninyo, ito yung mga tinatawag na meal ticket preachers. Mga pastor na walang pinapastoran. Right? Mga pastor na bayaran. Mga pastor na nangahawakan lamang ng kanilang identification. But if God calls you a pastor, kinakailangan meron kang papasturan. Yes. Meron kang inaalagaan. Yes. Pero maraming pastor ngayon, nakaupo sa opisina, nakaupo sa mga kanyang booth. Dahil naranasan ko din, na-invite na ako minsan isang araw. Doon sa lugar ng Manila, doon sa head office ng CCF, nakita ko yung mga meal ticket preachers, nakaupo. They call themselves as pastors. Nakaupo. Ako man inopera na magandang offer para umupo din sa booth na yun. But I refuse to accept it. Right? Dahil sabi nila sa akin, kung gusto mong makuha ang lahat ng mga bagay nito, hindi ka na pwedeng mangarap magturo ng iyong pinapangalan. Ang sabi ko, doon sa nag-offer sa akin, hindi ko kailangan kailanman ipagpapalit at ibebenta ang aking birthright. It is because of the 6-month salary, 60,000. It is because of Innova. It is because na meron akong condo unit at ang aking mga anak ay mga scholar pagdating sa kanilang mga pag-aaral, kahit anong kursong gagawin nila, kahit anong kursong kukunin nila, sila ay free. At inoperan akong maliban diyan kapag ikaw ay inimbitahan na maging guest speaker sa mga malalaking mall na ito na nagmamay-ari. Sabi niya, maliban doon sa 60,000 na yung salary, bibigyan ka pa ng 60,000 just to preach the message na nanggagaling sa kanila. Sabi niya, Ron, 2 oras lamang kung mangaral ka, that is automatic 60,000. I don't care. Sabi ko doon sa nag-offer, I know whom I have believed. Yes. Bless you. I know who I have believed. Sabi ko, napakaganda ng offer ninyo. Kung talagang materialistic ka, madali kang madisin. Madali kang madaya. But thank God, we are chosen. We are chosen. But if we are not chosen, pwede tayo madisin, pwede tayo madaya, pwede natin kunin ang lahat ng mga bagay na yun. But thank God, we are a chosen one. Can we clap our hands to the Lord? Hallelujah! Glory! Pinili tayo ng Diyos. Right? Upang maging manatili
maging sincere Yes. sa kanyang salita. Praise Lord. Ang isang pinili, hindi niya ipagpapalit ang kanyang pananampalataya dahil sa salapi, dahil sa tinapay, dahil sa hiwa ng karne, hindi ipagpapalit ng isang pinili ng Diyos. It's only the chosen one who can stand and hold the message of the hour. Amen. Bless your name. Glory! Thank you, Jesus. Pero kung saan ka lang nag-graduate, pwede mong kunin yun. Why? Because you are a ticket preachers. Bayarang pastor, bayarang mangangaral. Right? Glory. Pero isang tunay na pastor, dapat may inaalagaan, may pinapastoran. Right? May inaalagaan. Amen. Hindi ako nagpapasari kung saan. Pero kung titignan natin ang banal na kasulatan, a pastor must have a sheep. Yes. Right? Na kanyang inaalagaan. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. There are paid preachers, paid assistants, paid ministers of music and education, paid choirs, paid custodians, programs and entertainment, all costing great sums. But for all that, the power is decreasing. Ano yung power na binabanggit nito? It's the power of anointing. Wala. Wala. Continue. The power is decreasing. Yes, the church is rich, but the power is not there. Amen. God moves by His Spirit, not by amount of money or talent in the church. Kumikilos ang banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. At ang pagkilos niya sa bawat isa sa inyo nagpapasakop. At ang pagkilos niya sa bawat isa sa inyong sumasampalataya. Sumusunod ng may katapatan. At kung susunod kang may katapatan, siya ay gaganap na may katapatan sa bawat isa sa atin. Amen. Matapat ka, tatapatan niya ang katapatan mo. Amen. Right? Mananatili ka, siya'y mananatili sa'yo. Tatayo ka sa kanya, tatayo siya sa'yo. Hindi ka niya iiwanan. Sabi ng Lord, I will never leave you, Amen. nor forsake you. Hindi tayo iiwanan ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah! God saw our age, otherwise He said, you don't know this, but you are wretched, miserable, poor, according to the scripture. Sa Revelation 3, poor, blind, and naked. When the people are that way, especially naked and don't know it, there has to be something awfully wrong. Do you believe what the prophet says according to this message? Hallelujah! Glory to God! This age boasts of its tremendous stores of worldly goods, but the people are less happy than ever. This age boasts of its spiritual attainments, but the people are less sure of themselves than ever. This age boasts of better moral values, and it is more corrupt than any age since the flood. Do you know that? Do you believe that? It talks about its knowledge and science, but it is fighting a losing battle in all fields. For the human mind and soul and spirit cannot comprehend or keep abreast with all the changes that have come upon the earth. In one generation, we have gone all the way from the horse and buggy age to the space age. Para bang kinumpara niya, magmula sa pasimula. Kunyari, para bang dumaan tayo sa panahon ng horse buggy. Yung horse buggy na tinukoy dito, pagdating sa transportation, ay misto lang, ang ating sinasakyan noon pang lupa, nagpasimula sa 1 horsepower sa kalesa. Right? Yes. Pero hindi habang panahon, nananatili kang sumasakay at gumagamit ng kalesa. Tumataas ang antas. Yes. Try to read the message countdown. Napakaganda ng message na countdown. Bawat kapanahon ang titignan mo ang lahat ng mga bagay na ito kung paano ang pagkilos ng Diyos. Itinataas niya, maging sa kalaman, maging ang mundo, tignan mo, magmula sa kalesa, nagkaroon ng 1 horsepower, then 5 horsepower, nagkaroon ng mga motor, Yes. nagkaroon ng mga makina. Dati kalabaw lang ang nag-aararo, ngayon makina na. Nag-increase ang kalaman, nag-increase ang science, but God wants you to increase also in His spiritual life. Nais din ng Diyos ng mga mananampalataya ay tumataas ang antas sa spiritual na kalalagayan. Hindi nag-i-stagnant ka, hindi yung stuck up ka sa kalalagayan mo. Ang natutunan mo sa pasimula, hindi ka nag-i-increase. There's something wrong.
wrong, that is not a good sign. But a believer must have a good sign that we are increasing spiritually. Amen. Inilalagay tayo ng ating Panginoon sa paglago. Amen. Lalago sa pananampalataya. Dapat nagkakaroon tayo ng kalaman mula sa kaloob ng ating Panginoon. Nakita ninyo dahil sa pagiging Christian Science, ang tao ngayon nakakasakay na ng eroplano, lumilipad na. Amen. Right? Dati-dati ang ginagamit pang tubig, balsa. Right? Bangka. Manpower. Right? Kita nyo may mga tawag dito yung layag. Right? Na kung saan habang ang tao ay nagkakatig, meron nagkokontrol ng layag kung saan ang direksyon ng kanilang patutunguhan. Pero hindi hinayaan ng Diyos na mananatili tayo sa ganong kalalagayan. Hanggang dumating ang isang pinakamalaking sasakyang pandagat. Right? Na kaya nang magsakay ng maraming sasakyan. Right? Nakakabot na sa iba't ibang bansa. Yes. Right? Ngunit yung pagiging Christian Science, hindi rin pinahintulutan na mananatili lamang sa mga malalaking barko. Yes. Right? Dahil sa science, nagkaroon tayo ng mga sasakyang pang-eroplano. Right? Nag-increase. Pero, dapat nakikita na din tayo bilang isang mananampalataya at mga pinili ng Diyos na nag-i-increase tayo. Right? Hindi lamang sa ABC. But we need to finish it from A to Z. Right? Hallelujah. Tapusin natin ang lahat ng mga bagay na ito. Kapag hindi mo naabot ang Z, it's not complete. It's not complete. Pero, ang salita ng Diyos, as we all know, that the Word is the complete revelation of Jesus Christ. Dapat nating makita ang lahat ng mga bagay nito. Dapat nating mapatunayan na kumpletong kapahayagan ito ibibigay ng Diyos. Hindi ka lamang mananatili sa A, but we need to finish until Z. Right? Ibibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin ang lahat ng mga bagay na ito. I believe, marami nakakarinig sa atin ngayon. Kaya nilalakas sa poses ko para umabot sa kanila. Hallelujah. Meron ako sa nakitang tao. Right? Ngayon lang. Nagka-interest na nakinig. May the Lord bless him. May the Lord bless him. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Let the word of the Lord quicken Yes. ang kanyang puso. Right? Hallelujah. Glory. So, but it's fighting a losing battle in the field, for the human mind and soul and spirit cannot comprehend or keep abreast with all changes that have come upon the earth. In one generation, we have gone all the way from the horse and buggy age to the space age. Yan ay na-demonstrate natin, yung kapanahon ng nauna at hanggang sa parating. And we are proud and boastful about it, but inside is a dark void cavern that is crying out in torment. And without a known reason, men's hearts are failing for fear. And the world is so darkened that this age could well be called the age of neurotics. It boasts, but it cannot back it up. It cries peace, and there is no peace. Dahil isa lamang ang kapayapaan. Gusto mo makuha ang kapayapaan? Go back to Christ. Nasa kanyang tunay na kapayapaan. Ano man ang sigaw ng mga demonstrador, right? Ano man ang sigaw ng kapayapaan, ang mga aktivista, there is no peace in this world. There is no peace. But this world, even we like it or not, right? Ito ay patungo sa chaos. Pagulo ng pagulo ang mundong ito. But there is only one peace that I can tell it to the people. That is our Lord Jesus Christ. Amen. Sabi ng awit, my peace I give unto you. Yes. Right? It's a peace that the world cannot give. Yes. Ang kapayapaan ito na hindi maibigay ng mundo. Sumigaw ang maraming demonstrador. Sumigaw ang mga tao sa panahon ng Laodicea. As we all know, Laodicea is a people's right. Yes. As we all know, Laodicea is a people's power. Sumigaw sila ng gusto nilang isigaw. Kapayapaan ang isigaw nila, but there is no peace. But there is only one peace na pwede nilang makuha. That is in God. Yes. Sa ating Panginoon. Huwag mong isigaw sa panahon ng Laodicea. Huwag mong isigaw na nasa loob ka ng Laodicea. Isigaw mo sa puso mo. Ang pagsuko mo at ang paglapit mo sa ating Panginoon, masusumpungan mo ang kapayapaan na hindi naunawaan ng mundong ito. Masusumpungan mo ang kapayapaan na hindi nasumpungan ng mundong ito. Hallelujah. Ngunit, nung ikaw ay lumapit, ikaw ay nakasumpong. Thank
Thank you, Lord. Sabi ng awit, sabi niya, I was lost, but now I'm found. Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. There is no peace. It requires that it has gone a great amplitude of all things, but it keeps burning with desire like an unsatisfied fire. There is no peace, said my God to the wicked. What God saw was entirely different from what our age is proclaiming. The whole world in neurotic condition. The world has become so neurotic that even the psychiatrists themselves are having nervous breakdown. The great men of science don't know what is taking place. They are staggering under the evil influences of war. Nerves that is taking place in the universe, every city, every farm, every street, and every place. Wala silang masumpungan. Wala silang direction. Why? Because there is no light to give them a direction. That is the condition of Laodicea. That is the condition of lukewarm. That is the condition of miserable. That is the condition of naked. That is the condition of blind in the spiritual. Blind. As we are now living in the end-time condition, nakikita natin, napapatunayan natin na lahat ng mga bagay natin ay isa sa katuparan sa huling kapanahunan ito. At nakikita natin ano man ang gawin nila, wala silang patutunguhan, wala silang direction. Why? Because there is no light to give them a real direction. But thank God, before judgment, there is a warning and message for us. Para makita natin ang lahat ng mga bagay na to. At nung tayo nag-take heed, right, nakinig, sumampalataya, then, in the evening time, dumating ang liwanag. Yes, thank you, Lord. Right! Dumating ang liwanag sa pagdating ng hating gabi, sa madilim na panahon, sa panahon ng Laodicea, hindi pinahintulutan na ikaw ay malumbok sa panahon ng kadiliman. Instead, ikaw ay kinuha at binigyan ng liwanag upang ang lakad ng bawat isa sa atin ay mayroong tamang direksyon. Amen. Hallelujah! Glory to God! Every city, every farm, every street, and every place, you encounter the same evil atmosphere of darkness that is relentlessly enveloping the earth. But the Spirit-filled child of God is aware of what's going on. He knows the answer. The Lord is coming soon. And the Word of God is fulfilling itself with such rapidity that only the true born-again Spirit-filled, Spirit-led Christian can keep up and above board in this hour. It is strange. But in this age of plenty and opportunity, when everyone has so much and there is so much more to be had, what with all inventions, to do our work and so many things to give us pleasure, suddenly we find mental illness taking such a toll as to alarm the nation. When everybody ought to be happy, with really nothing to be unhappy about, millions are taking sedatives at night, pep pills in the morning, rushing to doctors, entering institution, and trying to drown out unknown fears by alcohol. The world is dilly-dallying, right? So, itong dilly-dallying, hindi ito yung para bagang pahinto-hinto sa Tagalog. Right? Try to search it. Kung mali man ako, at if I'm not mistaken, yung para bagang hindi mapakali. At yung mga pahinto-hinto, para bagang kapag sinabi mo, kapag naglilingkod, kapag nagdidili-dallying, para bagang on and off. But there is the spirit of dilly-dallying for the believers of God! Kapag sila'y umandar, kapag sila'y nagpatuloy, kapag sila'y lumakad, ongoing sila. Patuloy sila, moving forward, nothing backward. But pero merong bumubulong na ikaw ay tumalikod at bumalik. But we are so real and so sure for the Word of God is real. Amen. Right? Totoo ang ibinigay ng Diyos. Ito ang daan, ito ang tamang ilaw na naglilid sa atin, nagbibigay sa atin ng damang direksyon. Alam mong may ilaw na sa pagkahating gabi na yung nilalakaran, bakit ka palilihis?
At kapag ikaw ay lumihis sa paglilihisan, there is no light. But there is only one light in the evening time. Yes. And that is the Word of God. Amen. In time of Laodicea, in the middle of the night, there is a light shining Yes. to every believer. Sabi ni Isaiah, arise Amen. and shine. Yes. Glory! Arise! Arise and shine! Kinakailangan tayo tumatayo, lumalakad, lumiliwanag. Ang bawat isa sa atin sa lahat ng mga bagay na to. The world is dilly-dallying along, knowing something is wrong but seeing no solution. Because they have no light to lead them to a solution. Right? Yan sinabi ko sa inyo kanina. Bakit hindi nila makita ang tamang direction? Yung tamang solusyon. Pagdating sa panahon na kanilang hinahanap, dumating ba sila sa panahon na mahanap pa nila but it's too late for them. Maaaring ngayon, hindi nila makita it is because they refused and reject the warning, the message. Right? At kapag nireject nila yun, hindi sila makakasumpong ng solusyon. Do you believe that? Glory! Glory! The word is dilly-dallying along, knowing something is wrong, but seeing no solution because they have no light to lead them to a solution. So they rock and roll it out in one grand time in order to forget and to escape the nervous tensions that encumber them. Alam ba ninyo, yung mga pangyayari ngayon patungkol sa digmaan, maraming nagno-nervous breakdown. Right? Sa Ukraine, marami ang umiiyak. Hindi nila alam kung paano ang gagawin nila. Right? Hindi nila alam kung paano nila dalhin ang kanilang mga anak. Hindi nila alam kung ano ang unang kukunin nila. Right? Wala silang tamang direction. Bakit? Kasi hindi sila makapag-isip, hindi nila ma-fix ang kanilang decision. Right? Because there is no light, there is no solution para sa kanila upang masolusyonan ang lahat ng mga bagay. Ang gagawin nila, nakikipagtakbo na lang. Nakikipag-agawan sa sakyan, nakikipag-unahan. Pero ang pagtawag ng Diyos sa kanyang mga pinili, hindi nakikipag-unahan. Hindi tayo nagtatakbuhan. Hindi tayo nagpapanik. Just stay there. Sit and relax. If you are called, if you are predestinated seal of God, darating ang mensahe ng Diyos. Mula sa iyong kalalagayan, mula sa iyong kinaupuan, ibibigay at ihahatid ng Panginoon ang mensahe para sa iyo. Na hindi ka nagpapanik, na hindi ka tumatakbo, na hindi ka lumalakad, na hindi mo alam ang direction. But thank God for the light. Thank God for the solution. Yes. The light lead us to a real and final solution which is in the Word of God. Can we clap our hands? Hallelujah! Glory to God! Glory! Paulit-ulit ko, pero mabasa ko ng diretso ngayon. The Word is dilly-dallying along, knowing something is wrong, but seeing no solution because they have no light to lead them to a solution. So, they rock and roll it out in one grand time in order to forget and to escape the nervous tensions that encumber them, rather than praying to God to remove the evil that plagues the world and be free of it. They would rather endorse relaxing and watching TV, have suppers, and swimming parties. Di ba kaya nangyayari ngayon? Kapag may sakit ka, kapag ikaw ay nalulungkot, natural, i-advise sa'yo ng worldly, o sabihin sa'yo, punta ka muna sa picnic. Right? Mag-bar muna kayo. Punta muna kayo sa mga beaches. Punta muna kayo sa mga resorts. Yan ang alam nila. Yan ang pagkakaalam nila. Kaya nga sabi ko, wala silang makasusupong ang kapayapaan. Right? Sa mga bagay na iyon. But there is only one peace. That is God. Amen. Sabi ng Panginoon, my peace I give unto you. It's a peace that the world cannot give. Yes. It's a peace that the world cannot see. It's the peace that the world cannot understand. But for the few chosen believers, you will understand the peace. You will see the word peace. At mararanasan mo at ibibigay ng Diyos ang tamang kapayapaan sa bawat isa sa atin. They would rather endorse relaxing and watching TV, have suppers and swimming parties, run to swimming, beaches and places of worldly gatherings, preach sermons on flowers and bluebirds, and totally lay aside the real issues and the blessings of God
that He can heal and perform miracles and raise the dead and all other truths they have stopped preaching. And that is what happening in our day. It's the end time condition. But in the end time condition, the condition of the believers in our day, it's different to the condition of this world. Hallelujah. O ma! Iba ang kalagayan ng nobya ngayon. Kung ang mga mundo at ang worldly sa ating panahon niya nagre-relax, nagiging happy sila sa panahon ng pandemic. Ngayon nagbukasan, nakita mo mga tao sa mga beaches para baga nagpisto na nagpipista. Yun ang kanilang relaxing. Yun ang kanilang kapayapaan. Yun ang kanilang happiness. Yun ang kondisyon nila sa panahon ito. But thank God, it's different condition for the believers. Out of this Laodicea, we have a different condition. Yes. Right? Sa halip tayo ngayon ay nagiging happy sa world. We're making a feast Yes. to the fresh manna na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yes. So thank God for the fresh meat. Yes. Thank God for the spiritual food that God given unto us in this season. Lord. It's your season. It's my season. It's our season today. Yes. Woo, glory. Our age is also described in Zechariah 14:6 verse 7 as gloomy and dismal day. And it shall come to pass in that day, that the light shall not be clear. Para sa kanila yan. Right? Sa mundo. Nor dark. But it shall be one day that shall be known to the Lord. Not day, nor night, but it shall come to pass that at evening time, it shall be light. Amen. Can we clap our hands to the Lord? It shall be light in the evening time. Sa magulong kapanahunan ng panahong ito, may lumiwanag, inalis ka ng Diyos sa kondisyon ng Laodicea. Inilagay ka ng Panginoon sa tamang kapayapaan. Ngayon, meron tayong tama at maayos na kapayapaan na naglilingkod sa Diyos. Amen. Right? Thank God for the message of the hour. Yes. That is the light. Amen. Sa mapanganib na panahon, sa madilim na panahon ito, the prophet Zechariah promised that there'd be a day come, that it wouldn't be neither night or day. Be a dismal, but said, in the evening time, it shall be light. What happened? Geographically, the sun rises in the east and sets in the west. Civilization has traveled with the sun, and the Holy Spirit, the Son of God, His goodness fell on the eastern people first. Glory. That's rising of the sun. Now there's been a day that passed over, that it's not dark, it's dismal. We've had enough knowledge of the Word in God to get people saved, join in the church, so forth, but it said, in the evening time, it shall be light. Yes. On the western people, just like it was on the eastern people, the same sign that rises in the east sets in the west. Yes. Well, at the closing of the Gentile age, this is a western people. Hindi ko na ibibigay ng ilustrasyon ito from west to east, from east to west. Right? Ito tuloy kong binabasa para hindi tayo mapatagal na lubusan. Christ performed miracles, and the same Holy Ghost that came in a man called Jesus Christ and performed miracles, promised that at the setting of the sun, that He would return back and would the very same thing that He did when He was here with the eastern people. And the same Son of God that manifested and appeared in the east is appearing in the west now at the evening time. Evening light to the church that's called out and filled with the Holy Spirit is done, come through justification, Luther age, sanctification, Wesley age, Pentecostal age, done place His gifts into the church and now appeared to us in our flesh. As Jesus said, He would. Do you believe that this end time condition that we are living now is a perilous time Yes. Amen. or perilous time? And the word perilous time, pagdating sa Tagalog, ito ay mapanganib. Kapag sinabing perilous, mapanganib, Yes. nakakatakot. At sa teksto na ating binasa, right? Sabi ng Panginoon, makakarinig kayo ng usap-usapan patungkol sa digmaan at digmaan. At maraming taon na nagulumihanan.
dahil sa nangyayaring ito. Marami ang tao, 90% ang sigaw. Papasok na ang Third World War. Nababahala, naguguluhan sa pangyayari. Tunay, magiging presidente ng Pilipinas, ang sinabi niya, kapag tatagal ang digmaang ito, maging ang mga maliliit na bansa, maging ang ating bansa ay maaapektuhan. Dahil ang Pangulo ng Russia, he is a suicidal man. Tama ba? Sa word na nabubulol ako sa kanyang mga pagpupuna. At patuloy ulit, suicidal. Right, suicidal. Ibig sabihin, handang magpatiwak. Handang mamatay. Ano man ang mangyari, ibig sabihin wala siyang pakialam. Right? Wala siyang pakialam. Ang tanging susundin niya yung kanyang nararamdaman, yung init ng ulo niya, yung bugso ng damdamin niya, yung gumanti. Ganyan kapag pinoses ng demonyo. Kung anong ginawa niya, kaya Mussolini. Kung anong ginawa niya, kaya Stalin. Kung anong ginawa niya, kay Hitler. Sa tingin niyo ba, hindi niya gagawin? Mas lalo pa niya gagawin sa huling kapanahon ng ito. Ang totoo niyan, dadanas ng dakilang kahirapan ang mundong ito na hindi pa niya nararanasan. Right? Dadanas yan. Pero bago mangyari yun, ang pinili ng ating Panginoon ay wala na. Dadanas man tayo ng sorrow. Dadanas man tayo ng beginning of sorrow. Dadanas man tayo ng tribulation, but not in the great tribulations. Dahil sa sorrow, kaya mo makipaglaban. Kaya mo magtiis. Dahil tinuruan tayo. Tayo ay tinrain ng Panginoon sa pagtitiis. Sa sorrow, tinrain tayo ng ating Panginoon na mag-fasting. Matuto tayong magutom. Right? Pero hindi ibig sabihin, tayo ay pagugutumin, pagmimistulan tayo mga payat na titawag dito yung malnourished. Hindi niya pahintulutan yun. Kasi kapag mangyayari yun sa mga mananampalataya, mawawala ang testimony. Right? Mawawala ang testimony ng kabutihan at himala ng ating Panginoon. Hindi niya ilalagay sa posisyon ng kanyang nobya na magkakaroon ng maling patotoo. Kinakailangan mananatili ang tama at tunay na patotoo na nanggagaling sa ating Panginoon. Ikaw ay mananatili, siya ay mananatili. Ikaw ay tatayo, siya man ay tatayo. Can we clap our hands together? Hindi ka iiwanan. Hindi ka pababayaan. Kunti na lamang. Perilous time. Mapanganib na panahon, nakakatakot na panahon, na kung saan ang kondisyon ng Laodicea sa ating panahon ngayon ay nakasulat sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 and 5. And it was prophesied, right, in the day of his apostles, right, sa kanyang mga lingkod. At ngayon ay sa sakatuparan. Right, ang kondisyon na ito ay nagaganap sa huling kapanahonan ito. Saan? Sa kondisyon ng end time. Sa kalalagayan ng huling panahon. It is a perilous time. Mapanganib na panahon. The last days are also characterized by Apostle Paul as perilous times. Because of the increasingly evil character of men and people who actively resist the truth. 2 Timothy chapter 3 verse 1 and 5 tells us, "This know also that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness." Ano ang ginagamit nila? Right? Anong ginagamit nila sa anyo ng kanilang kabanalan o kabutihan? Sa pamamagitan ng kanilang organisasyon, ng kanilang denominasyon. Right? Yung so-called belief. Right? Sa tingin nila may anyo silang banal, but denying the power thereof. Sinabi ng binasa natin kanina, yan ang kondisyon ng Laodicea. Right? Mayaman.
ministers dyan. May mga manggagawa dyan. But the power of the Holy Spirit is not there. Yes. Right? Hindi kikilos ang Santong Espiritu sa kanila hanggat sila'y alipin. Right? Ng kadiliman, ng pamamaraan, ng sistema, ng gobyerno ni Satanas. Right? Kinakailangan lumabas ka at masumpungan mo ang liwanag sa panahon ng kadiliman. Magliliwanag sa iyo ang salita at ang mensahe ng Diyos na kanyang ibibigay sa bawat isa sa atin. To! We're living in a perilous times. Pero it different sa kalalagayan ng mga nobya. Para sa atin, hindi banta ang mapanganib. Hindi banta ang digmaan. Hindi banta ang pandemya. Hindi banta ang kagutuman. Hindi banta ang kahirapan. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Ibig sabihin, siya'y nasa sayo! Mananatili ang Diyos sa atin! Meron tayong word na pinagkakatiwalaan. Tumitingin tayo sa word. We're not looking to the wars. We're not looking to the pandemic. We're not looking for famines. But we're looking to Jesus, the author and the finisher of our faith. Here we come to the Lord. Hallelujah. Glory. Salamat sa Diyos sa kanyang salita. For anyone who has watched television or has read today's newspaper, it is quite obvious that this prophecy has been truly fulfilled in our generation. Our leaders are often corrupt. Right? Ang totoo niya, alam mo, ang digmaan, ang election, alam niyo yung pinaglalaban dyan? Corruption. This is all about corruption. Sa mga corrupt na mga leaders na ito, wala ka marinig kundi, narito na, darating ng pagbabago. Meron ng pagbabago. Noon pa nagpasimulang politics. Yan ang sigaw. Pero nasaan ang pagbabago? Right? Pero isa lamang tayong sasabihin ko sa inyo, lumapit kayo kay Kristo. May magbabago. Tanggapin mo sa bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Sampalatayan mo kanyang salita. Magpabautismo at magsisi sa ating mga kasalanan. Tanggapin ang bautismo sa ngalan ng ating Panginoon. May magbabago. Gusto natin ng pagbabago? Believe. Obey His word. Sa Kanya ang tamang pagbabago. Dito sa mundo, kahit na sino pang tumayo na leader at sino pang tumayo na presidente, hindi na magbabago ang world. Mananatili na ito sa panahon ng corruption dahil talagang corrupt. Kaya nga aalisin tayo ng ating Panginoon eh. Mistulo ang ating katawan, makukorrupt yan eh. From corruptible body, ilalagay tayo ng ating Panginoon saan? Sa incorruptible body. Thank you, Lord. Amen! Salamat sa Diyos. Dahil bago dumating, ang lahat ng panghuhusga, ang lahat ng paghuhukom, ang lahat ng kaparusahan, lahat ng penalty, right? Before it's too late, God sends a warning and a message. I quote the last quote before we close. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Ang Diyos ay naghanda ng kanyang mensahe. Ang Diyos ay nag-atas ng kanyang lingkod at mensahero. Para bago dumating ang dakila at nakakatakot na panahon. Though this is the beginning of perilous times, this is the beginning of sorrows. This is the beginning of fulfillment. Katulad na sinabi ng ating Panginoon, huwag kayong matakot, ito'y dapat na mangyari at maganap sa ating panahon ito. Sa biyaya at awa ng ating Panginoon, bago dumating ang judgment, nagatid ang Panginoon ng kanyang mensahe. Also a warning to the people. Para hindi isisi ng tao, bakit hindi man lang kami nakarinig at hindi namin nakita lahat ng mga bagay na ito, verse 20. But God sends a messenger already with the message and warning. And I quote this. Again, the coming of a prophet is a sign. Yes. Do you believe that it is also a sign for us?
Right? Kaya nga ibinigay ng Diyos ang propeta. Dahil nakita ng Diyos ang kanyang nobya. Ay handa nang tumanggap. Yes. Thank you, Lord. Handa nang sumampalataya. Amen. Handa na magbihis sa kabila ng kanilang kahubaran nang sila'y masumpungan ng salita at mensahe ng Diyos. Amen. Nakita ng Diyos ang kanilang paghahanda. Anong ginawa ng ating Panginoon? Isinugo niya ang kanyang propeta. Amen. Just to deliver the warning and the message sa bawat isa sa atin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah! Tama ba ako? Amen. Sa paragraph 28. Now, I don't mean a doctor of divinity. I don't mean some loyal pastor. Hindi ibig sabihin, katulad sinabi ng propeta, na nagsugo siya ng propeta, hindi ibig sabihin yung mga galing sa mga may kurso ng Doctor of Divinity, nang galing sa mga Bible school, hindi yun ang binabanggit ng propeta. Pagpatuloy natin. Now, I don't mean a Doctor of Divinity. Ano ba sinugo niya? Prophet. Yes. Sabi niya, the coming of the prophet to the age is a sign. Yes. Right? Now, I don't mean a Doctor of Divinity. I don't mean some loyal pastor, some good person. Them is fine. Them is good servants, God's servants. But a prophet is a sign. Amen. The Bible says so here. And what's the sign of? It's a sign that His word is fixing to fulfill. Yes. Be fulfilled by the voice of this prophet's sign. Notice, the coming of a prophet is a warning sign of judgment at hand. Yes. Did you know that? Judgment is ready to strike if there is a prophet in the land. Yes. Amen. Oh. Alam natin darating ang kasunod nitong mga kahirapan ito. Yes. Kasunod nitong pandemyang ito. Kasunod ng tagutom na ito. At bilang nobya, nalalaman mo katuparan na ito na sinabi ng ating Panginoon na sa mga huling araw na ito ay may isa sa katuparan. Pero ulitin kong uli, maaaring paulit-ulit. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong maglumihan. Huwag kayong makatakot. Ito ay kinakailangang mangyari. Panatag ang nobya. Hindi nagpapanik ang nobya. Oh, hallelujah. Hindi alinggaga ang nobya. Oh, saan kami pupunta? Oh, saan kami pupunta? Just sit there. Go to your room. Pray. Right? And ask God. Yes. At sabi natin, Lord, you have a promise. Amen. Thank you, Lord. Alam namin na ito'y pasimulan ng kahirapan. Pero alam namin na hindi mo kami iiwanan at pababayaan. Darating man sa panahon na lalala ng lalala ang mga bagay na ito, ngunit hindi mo pahintulutan na kami ay mapapahamak at makakasama sa paglala. Bago darating ang dakilang kapigatian, kukunin mo ang bawat isa sa amin. Believers, ngayon nakita natin ang kondisyon ng end time. Right? Magulo, walang kapayapaan, at naisa katuparan ang aklat ng Timoteo, chapter 3, verse 1 to 5. Right? Yes. Ang ugali, ang character na nakikita natin nung inilabas tayo ng Diyos. Ipinakita ng ating Panginoon na ang kanyang inilabas ay merong pagkakaiba sa ating kalalagayan ngayon. Right? Na dati-dati napakagulo natin, ngayon payapa na tayo. Salamat sa Diyos sa kanyang mensahe. Amen. Salamat sa Diyos sa kanyang salita na ibinigay sa bawat isa sa atin. Thank God for the message of the hour. Can we clap our hands? Hallelujah! At nais ko tawagin muli yung mga umawit kanina. At muli awitin yung kanilang inawit. Glory to Jesus. You're still there. Glory to God. Please God. Glory. Kung sa tingin ng iba, maaaring masisira ang buhay nila. Right? Sa mga bagay na pangyayari ngayon. Ngunit kung tayo tinawag ng ating Panginoon, ang dating sirang buhay ay kanyang iniayos. Amen. Right? Tinilagay siya sa kayusan. Inayos ng Panginoon ang buhay ng bawat isa sa atin. Yes. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Reaching out with no one
it's hard to imagine how you make it through the day. Weeks turns to years, time's passing you by, but you're still holding on to the hows and the whys. So get a glimpse of Jesus, for He is right there with you. He knows just what you need. When life gets broken, when you're in despair, He'll carry your burden when it's too much to bear. Hallelujah. It's down in the valley where He'll give you strength, and there's nothing you have lost that He can't replace. He'll help you start all over again. When life is broken, He'll help you start all over again. When life gets broken, healing waters heal our troubled souls. Jesus, sweet Jesus, will cleanse and make us whole. When life gets broken, when you're in despair, He'll carry your burden when it's too much to bear. Hallelujah. It's down in the valley where He'll give you strength, and there is nothing you have lost that He can't replace. He'll help you start all over again. Praise God. He'll help you start all over again. He'll help you start all over again when life gets broken. Can we clap our hands to the